Mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga ka-FB, mga Yukapanalik, at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Magandang gabi po. Nagagalak po ako na makasama kayo ngayong gabi kahit magiging maiksi lang yung ating FB Live. Kasi mag-promote lang po ako ng bagong gagawin natin. At ito po ay once a week, yung pong Bless the Philippines and the World. Ang ating pong mga tatalakayin ay tungkol sa mga bansa at mga bagay na ating mga pupokus sa yung papanalangin natin para sa ating bansa at sa mga bansang mapipili natin na tatalakayin po once a week, and hopefully po ay mas mabigyan pa natin to ng panahon, kasi kailangan po ng ating bansa ang pananalangin. Naniniwala po ako na ang Diyos ay may gagawin sa isang bansa kapag ang bansang yan ay nagbalik loob at bumuhod sa harapan ng Diyos ayon sa kanyang pangako sa 2 Chronicles 7:14, that if my people that was called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. So, ang ating pong bagong sabihin natin bagong hindi ho bagong program, kundi bagong topic hindi rin topic. So, bagong focus po na once a week patungkol po sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya itong ating usapin ay pinamagatan po Bless Philippines and the World. Layunin po dito ay patuloy tayong mamulat ng ating responsibility and accountability sa ating bansang minamahal, ang ating bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na as an individual, kinakailangan po nating magkaroon ng panahon, passion to pray for our nation, commitment to pray for our nation, and I do believe na bago maganap po yung sinasabi ng Panginoon ng Matthew 28, 19 and 20, yung Great Commission, preach the gospel to all nations of the world and make them my disciples, and lo and behold, I am be with you till the end of times, hanggang sa wakas ng panahon. So, naniniwala po ako ng buong puso na ang pagpapasimula ng paglalakbay, no, ay nasa panalangin. Naniniwala po ako doon. Kasi bago mo mapunta ng isang bansa na gusto mong lakbayin, iluluhod mo po sa panalangin, at ang Diyos ay may nagagawang himala kapag ang tao po ay nananalangin. Ang aral po ng panalangin ay maraming beses nating matatagpuan sa Biblia. Ito po ay mabisang sandata na ginagamit po ng ating mga biblical character mula po sa mga propeta, mga priest, mga lingkod ng Lord. They are looking forward for God's presence, and they learn to humble themselves and pray before the presence of God. Kaya po sa gabi po ito, katulad doon sabi ko, this session, pamamagata po natin God bless the Philippines and the world. O, yan po yung ating segment. Ayun, nakuha ko na rin po. Ang gusto kong hanapin salita ay segment. Yan po yung ating new segment na idadagdag po natin sa ating programa, Bless the Philippines and the World. So, bubuhayin ko po uli yung acrostic ng Philippines,
At ito po yung ating laging idadako sa pananalangin. Maliwanag po na ang Diyos ay kontrolado niya ang mundo. Sa Psalm chapter 8, kung you open your Bible, Psalm chapter 8, napakaganda po ng Psalm chapter 2, Psalm 2. Makikita po natin doon yung napakagandang sinabi ng Panginoon na ito po yung isa sa hinahawakan pong pangako ng Diyos. Nasa verse 8, Psalm 2:8, no? Baliktad po, no? Ang isip ko po talaga Psalm 2:8, pero nasasabi ko Psalm 8 verse 2, no? Baliktad. So Psalm chapter 2 verse 8. Ano po ang sinasabi dito? The Messiah's triumph and kingdom. Sabi po sa Psalm chapter 2 verse 8, "Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession." Ito po ay merong kinakanta, "Ask of me, and I will give you the nations as an inheritance for you." Ask of me. So, hilingin mo sa akin, sabi po ng Amang nasa langit. Ano pong hilingin natin sa Diyos? Ask of me, and I will give you the nations as your inheritance. Brother and sister, this portion is a promise of God to Jesus Christ as the Messiah. He will reign over all the world. Ito yung nakita ni Daniel sa kanyang vision, that he seen a rock coming down from heaven. Kita siya po ng isang bato galing sa langit. At yung batong yun ay mabilis na bumababa pupunta sa ating daigdig. At ang batong to ay lumapag sa daigdig. Pinatag po niya ang lahat ng mga kabundukan. Pinatag niya lahat ng kabundukan na madaanan ng batong ito. At nang mapatag po niya ang kabundukan na yon sa buong mundo, ito pong batong mga to ay unti-unting nagiging isang bundok. Palaki ng palaki ang bundok na ito ayon sa pangitain ni Daniel. At nang lumaki po yung bundok na yon, ay nasakop na niya ang buong mundo. Iisa lamang po ang ibig tukuyin ni Propeta Daniel sa kanyang pangitain. That rock is the Christ who will come down from heaven, and he is going to destroy all the kingdoms of the earth, and he will establish his own kingdom, and it will happen in the millennial reign of Christ. Christ's kingdom will not only happen during the millennial kingdom, 1,000 years, but the kingdom of Christ will continue up to eternity. Yung specific 1,000 year na sinasabi po ng Bible ay patungkol po sa paghahari niya sa daigdig na ito. Pero pagkatapos po ng 1,000 taon na kanyang pagharian ng daigdig ito, bibigyan niya ng pagkakataon ang mga bagong nilalang na magpasya ng totoo para sa kanilang sarili. Sapagkat after 1,000 ng paghahari ng Panginoong Jesus, pakakawalan si Satanas mula sa bottomless pit. Because Christ's reign will start after he will defeat Satan. Ihulog po ni Jesus Christ si Satan sa isang walang hanggang kalaliman. At kapag naikulong na siya doon sa walang hanggang kalaliman, Christ will start reigning over all the nation, and it will exceed, or it will last up to 1,000 years. Pero ang lahat po na makakapasok sa millennial kingdom ng Panginoon Jesus ay hindi naman po mga immortal. The
one who will reign or rule is the immortals. Makakasama ng Panginoong Hesus sa paghahari ang mga anak ng Diyos na nagtagumpay. But there are living nations na maninirahan sa daigdig na ito, which the children of God will reign. Siyempre, hindi po maghahari ang isang mananampalataya during Christ's second coming and His millennial reign kung walang paghaharian. Meron po siyang paghaharian. And according to Matthew chapter 25, He will gather all the nations of the world. At yung mga sheep nation, ilalagay niya sa kanan. At yung mga goat nation, ilalagay niya sa kaliwa. At ang iaalaw lang po niyang makapasok sa kanyang millennial kingdom are those sheep nations. According to Matthew chapter 25, if you read Matthew chapter 25, bakit sila tinawag na goat? Because Jesus Christ, once He was hungry, but this nation did not eat. Once Jesus was thirsty, but this goat nation did not give Him a drink. Didn't give Him a drink. Once Jesus was in the hospital and in the cell or prison, but they did not visit Him. That's the basis of judgment to the nation. And the sheep nation will ask the Lord Jesus, Lord, kailan po ba kayo nagutom at kayo aming pinakain? Kailan po ba kayo nauhaw at kayo aming pinainom? Kailan po ba kayo nabilanggo at nagkasakit at kayo aming dinalaw? And Jesus will answer to those nations, anumang ginawa nyo sa kapwa ay ginawa nyo sa akin. Whatever you do to others, you have done it to me. Ginawa nyo ito sa akin. So Psalm chapter 2 verse 8 ay nagpapakita ng isang magandang pangako na ibibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesu Cristo ang paghahari sa mga bansa. May mga bansang pagtatawanan ng Panginoon, pero maliwanag po dyan, sila ay parurusahan. Those who will not believe the Lord Jesus Christ, they will be judged. Sabi po dito, as of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron, and you shall dash them to pieces like potter's vessel. Now therefore be wise, O king. So hinahamon po niya ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Be wise, O king. Maging matalino kayo. Be instructed, you judges of the earth. Maging kayong mga hukom sa sanlibutan. Serve the Lord with cheer. Paglingkuran niyo ang Panginoon ng may takot. And rejoice with trembling. Kiss the Son, sa verse 12 po. Kiss the Son, lest He may be angry, and you perish in the way. When His wrath is kindled, but a little. Blessed are those who put their trust in Him. Itong mga bansa na hindi siya kikilalanin bilang hari, that they will never kiss Him as a king. They will never serve Him with fear. They shall be perished in the way. So, this segment ay pinamatan po natin, God bless Philippines and the world. Since tayo po ay nasa Pilipinas, unahin po natin ang bansang nating minamahal. At gusto ko pong
ang prayer concern natin ay patungkol din po sa Philippines. Letter B, pray for the forgiveness of our sins as a nation. Let us ask God to forgive us from our sins as a nation. What are those sins? Idolatry, injustice, pride, criminality, immorality, rebellious spirit, corruption, and other stronghold of the enemy, vices, everything that hinders the presence of God. Letter B, pray for the forgiveness of our sins as a nation. Letter S, help our economy to be active, stronger, and healthier. Again, I repeat, help our economy to be active, healthier, and stronger. Wala pong tutulong sa ating bansa kundi tayo mismo. Tayo po ay magtulungan. Natutuwa po ako sa isang samahan, Danway team. Pupunta po siya sa mga bayan-bayan, sa mga barangay, nagbibigay ng chicken. Libre po. Chicken, eggs. There was an overload of supplies ng chicken ngayon. Yan po ang sinasabi ng Department of Agriculture. And even in times of pandemic, we are so thankful to God. Dahil ang agriculture po natin ay nag-increase at naging maganda ang akbo nito. But alam natin maraming sektor ng lipunan na naapektuhan. Factory, food chain. Ayun po sa nabalitaan ko, there are 100 brands ng isang mega food chain ang pansamantalang nagsara ngayon. Meron isang malaking factory ng sasakyan, Summer and Santa Rosa, nag-close din po. Ang economy po ay bumagsak, naghirap. Let us help our economy to be active, stronger, and healthier. Pangatlo po, start with the letter I. Invite God's wisdom and guidance to our president and other officials of the land. According to 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2, we must not forget to pray for our leaders in the government. We're going to pray for these. Next po, letter L. Learn to humble ourselves, do justice, and show mercy to others. Based on Micah chapter 6 verse 8. We are going to pray that every people in the government, everybody, will learn to humble themselves, to do justice, and to show mercy to others. Letter I. Involved in a nation building, prosperity, and positive recoveries. Based on Romans chapter 13, 1-7. Kaya tayo gumagawa ng mabuti because we want to help our nation. Sabi ng isang presidente ng Amerika, John F. Kennedy, do not ask the government, do not ask your country what he can give to you, but ask yourselves what you can give to your country. Yes, gumagawa po ng mga batas ang mga legislative representatives, Kongreso, Babang Kapulungan, at ang Senado para makabuo ng mga batas para magkaroon ng kaayusan sa Pilipinas, sa ating bansa. Gumagawa din ng mga collection ng buwis para yung mga nakokolekta ay may tutulong na
na ipagpatuloy ang programa ng pamahalaan. We need to be involved in a nation building, prosperity, and positive recoveries. We need to be obedient sa ating mga batas. We need to be a good citizens of this republic. We need to follow those rules, those law of the land. And we need to help one another. It is now the high time to promote and support Filipino products. Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag na kayong bumili ng mga imported. Pero kung meron man po tayong dapat unang ipatronate, ay ang sarili natin. Panahon po ni Marcos, hindi tayo nag-i-import ng kung ano ng mga gamit, mga tela, etc. Sapagat lahat po ng ating tinatangkilik noon ay likhang sariling atin. Nakilala ang ating mga tela sa ibang bansa. Nakilala ang ating sapatos sa ibang bansa. Nakilala ang produkto ng Pilipinas. Actually nga, gumagawa na tayo ng sandata. Gumagawa na tayo ng missile ng panahon ng dating presidente. Pero, what happened? Nawala po lahat doon at pinahintulutan natin ang mamayagpag ay mga banyaga. Bakit po sa Pilipino ay naikuntil o na ilagay sa kanyang isipan, naiukit sa kanyang isipan yung tinatawag na colonial mentality? We must learn to love our own. Sabi po ng ating mga bayani, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pang malansa at masahol. Masahol at malansa. At higit pang masahol sa malansang isda. Higit na masahol sa hayop at malansang isda. We need to involve in a nation building that are IPO, prosperity, and positive recoveries. Letter B, prayerfully ask for God's intervention for the affairs of the nation. One of God's name is the Lord of hosts. It means He controls the affairs of the nation. Prayerfully, we will ask for God's intervention for the affairs of the nation. Ang nangyayari ito ay may dahilan ng Diyos. Gusto ng Diyos magbalik loob tayo sa Kanya. Gusto niya manalangin tayo sa Kanya. Another people, paint a picture of successful, peaceful, prosperous, and victorious nation. Paint a picture of successful, peaceful, prosperous, and victorious nation. Huwag po natin pabayaan na masira ang ating bansa. We need to paint a picture. Ilarawan po natin ang Pilipinas na isang magandang bansa. I want to correct my statement. Si Nas po, sa Nas Daily, ipinanganak sa Israel. Pero siya pala ay isang Palestinian. Pinanganak siya sa Israel, lumaki sa Singapore, nag-aral sa US. Pero bakit gustong-gusto ko si Nas Daily? Meron siyang 1-minute video na nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas. Yung mga magandang tanawin ng Pilipinas. Yung magandang ugali ng Pilipinas, pagiging masayahin. Yung ugali ng Pilipinas na kayang harapin ng iba't klaseng pagsubok na nakangiti. Let us paint a picture of successful, peaceful, prosperous, and victorious nation. Brother and sister, I appeal to your heart. Huwag po natin siraan ang ating bansa. Itaas natin ang ating bansa. Ito ang panahon para itaas natin ang ating bansa. Letter I, introduce our nation as a hospitable, friendly, and
peaceful people. Again, introduce our nation, a hospitable, friendly, and peaceful people. Sabi nga ng tourism slogan, it is more fun in the Philippines. Kailang makilala ng buong mundo ng Pilipinas ay mga mapapayapang mga tao. Ang mga Pilipino ay mga mabait na tao na kahit merong mawalan dito ng salapi, makaiwan ng mahalagang gamit, hindi mawawala. Ibabalik yan ng isang Pilipino. Hanga-hanga po ako sa isang lugar sa Pilipinas, sa Zambales. Ang mga tindahan po doon ay walang tindero. Pwede silang kumuha ng paninda nila. Ang tawag doon sa kanilang tindahan, honesty store. Zero crime po ang Zambales. Yung kulungan nila walang nakakulong. At yung kanilang governor nakapulot po ng malaking halaga at mga alas ng mahalagang mga bagay sa airport, pero ibinalik niya ito sa may-ari. Introduce our nation as a hospitable, friendly, and peaceful people. Letter N. Never forget to post a positive Filipino ambience. Again, I repeat, never forget to post a positive Filipino ambience. Kailangan po sa ating mga FB, Twitter, Instagram, YouTube, mga vlog, and other social media outfit, huwag niyo pong kalimutan mag-post ng mga positive sa ating bansa. Kahit po may pandemic, ang dami pa rin po mga ibang lahi na gustong pumunta sa ating bansa. Never forget to post ang positive. Kaya po dun sa radio station natin, binabanggit natin lagi yung Danway team na talagang grabe, tumutulong sa ating mga kababayan, nagbibigay ng chicken, nagbibigay ng ito. Letter E. Expect to cope up with pandemic, security threat, other challenges, and let Jesus reign over the land. I repeat, expect to cope up with pandemic, security threat. Kahapon po ay pumunta ang ating Pangulo sa Mulusulog, pinagmulan, ginanggalingan po ng dalawang pagsabog na ikinasawi po ng ilang mga tao. Naway matigil ang kaguluhan sa Pilipinas. Expect to cope up with pandemic, security threat, other challenges, and let Jesus reign over the land. And letter S, the last but not the least, secure the Philippines as the land of promise, pearl of the Orient, and establish its ancient identity. Again, I repeat, secure the Philippines as the land of promise, pearl of the Orient, and establish its ancient identity. Natutuwa po ako sa ginawa ng Lukbong Sandatahang Pandagat. Yung Philippine Navy po natin naglalagay na ng marker sa mga isa natin sa paligid ng Pilipinas. Naantala lang po yun na magkaroon ng pandemic. Nalagyan na po ng marker ang Benham Rice. Nalagyan po ng marker ang iba't ibang lugar. Pati po sa Sabah, naglagay na rin tayo ng marker sa Kalayaan. At sinasabi po ng Malaysia na kanilang Sabah, pati ang Kalayaan. Pero hindi po tayo papayag.
We need to secure the Philippines as the land of the promise, pillar of the Orient, and establish its ancient identity. Naging masaya po ako nung makasakay ako sa LRT. At sa isang bagon nito ay nakasulat po doon ang the oldest ancient script in the world. Pinakamatandang wika sa buong mundo. Walang iba po kundi ang ating wika, ang baybayin. Hindi po ang alibata, hindi po ang alpabeto, kundi ang baybayin. At mayroon po isang batas ngayon. Makita nyo po sa Korea, sa China, sa Malaysia, pag mayroon po mga pangalan ng kalye, sa ilalim po nun, nandun yung kanilang wika na gamit. Sa Korea, ganun din. Sa Japan, ganun din. At yan po, isang batas na pinapaano ngayon. Kailangan, kung mayroong pangalan mo dyan, sa baba po ay nakasulat ang wikang baybayin. The oldest script of the world is no other than baybayin. Bakit po? Yung 17 letra ng baybayin, makikita mo po yan sa alpabeto ng Hebrew. Pero ang Hebrew po, 22. Bakit po sila 22? Kasi may nadagdag pong letra galing sa Egypt nung sila yung tumira. Nadagdagan po yung kanilang letra. Instead of 17, nadagdagan sila ng 5, naging 22. Kaya ang oldest script in all the world is no other than baybayin. And baybayin is our ancient language. Ancient script. Napatunayan na po yan ng maraming mga tao na yan ang pinakamatanda. Marami pong mga sulat sa bato, sa pottery, etc. etc. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Kay Pastor Rico Almazan, thank you for coming with us. Pastor Rico, every Monday, bago segment natin, God bless the Philippines and the world. So, ito po yung time para mag-pray tayo. As pray for our nation. Dahil malapit na po mag-start ang Bible study. Kuklose ko lang po ang ating segment na ito. God bless the Philippines and the world. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa mga kapatid na nakasama namin ngayong gabi. Where 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Patuloy namin pinapanalangin sa inyo yung prayer items namin para sa Pilipinas. Nasa acrostic form ng pangalan ng aming bansang Philippines. We pray for the forgiveness of our sins as a nation. Forgive us, Lord, for idolatry, justice, pride, criminality, immorality, rebellious spirit, corruption, and other sinful acts that we committed as a nation. Help our economy to be active, stronger, and healthier. Based on your promises in 2 Chronicles chapter 7 verses 1-4, you will going to bless our nation. Lord, we pray that we invite God's wisdom and guidance to our president and other officials of the land. Lead them, guide them as they lead our nation. Help us, Lord, that everybody will learn to humble ourselves, to do justice, and to show mercies to others, based in your commandment to the book of the prophet Micah chapter 6 verse 8. Help us, Lord, to be involved in a nation building, prosperity, and positive recoveries according to Romans 13:1-7. We don't need to fear our government if we do good things. This government are servants of God. Help us, Lord, to involve in a nation building, prosperity, and positive recoveries.
prayerfully we ask for God's intervention for the affairs of the nations. According to your word in Jeremiah 29 verses 1 to 15. When the Israelites sins against you, you punish them. You allow them to be destroyed by the enemy. You allow them to brought captives in the nation of Babylon. I pray, Lord, that you will help our nation. We are going to paint a picture of successful, peaceful, prosperous, and victorious nation. We won't allow negative things to destroy our land. Lord, help us to introduce our nation as a hospitable, friendly, and peaceful people. Peaceful and loving people. We decree and we declare. We will never forget to post a positive Filipino ambience in our Facebook, in our Twitter, Instagram, YouTube, in our blogs, and other media communication. We pray and we expect to cope up with pandemic, economy threat, security threat, other challenges, and let Jesus reigns over the land. Jesus is Lord over Luzon. Jesus is Lord over Visaya. Jesus is Lord over Mindanao. Jesus is Lord among the islands of the Philippines, including Philippine West Sea, Vietnam Rice, Kalayaan, and even in Sabah. We declare that Jesus is Lord over the territory of the Philippines. And we believe that you will secure the Philippines as the land of promise, pearl of the Orient. And we will establish our ancient identity. We uphold the preamble of our nation. We believe in the declaration of our national anthem. We claim your promises in Psalm chapter 2 verse 8. As of me, and I will give you the nation as your inheritance, and at the ends of the earth as your possession. We claim the victory, Lord. We decree and we declare that this nation, our beloved Philippines, will become a great nation again. Thank you, Lord, for touching our heart. And I pray, Lord, that everybody will commit themselves to pray for our nations today and forevermore. In Jesus' name, Amen, 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 Amen. Praise God. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong pagsama sa ating sixth segment. God bless the Philippines and the world. Purihin po ang Panginoon. So, to God be all the glory. Magkakaroon po ng Zoom Bible Study. So, signing off na po ako. Signing out. Salamat po sa inyong mga kapatid na kasama natin ngayon. Pastor Rico Almazan, to God be the glory. Kuya Aaron, salamat po for joining with us. At sa lahat po ng mag-join pa mamaya, may mga kapatid pang narito, salamat po sa inyong pakikisa. I pray na pagpalain tayong lahat at magkaroon tayo ng commitment to pray for our nation and for the world. God bless you. Ito po si Vito ng PCMI Manila. Lagi nagsasabing, we love as one, we serve as one, we work as one, we win as one, and together as a nation, we heal as one. To God be all the glory. Salamat po. Shalom.